Magandang tanong dito mga ka-59 mga kababayan no, sa atin na kung saan tanong ng ating mga ka-59. Ito po yung kanyang tanong. Pero bago natin sasagutin yan, syempre maraming salamat sa mga nakakapanood sa ating video at sa mga nag-share. At pasensya na kayo, ngayon lang ulit tayo nakapag-upload nga dahil dumaan yung mahabang holiday. Medyo na busy tayo sa ating mga gawain. Ayan po. So ang tanong po na ito ay maganda ito, no? Maganda bagkus napakasimple pero napakalalim ng ibig sabihin ng tanong na ito na kung saan, Sir, bakit ganon kahalaga ang pagiging alerto ng ating mga ka-59 security guard? Okay, grabe no? Bakit ganon kahalaga daw ang pagiging alerto ng ating mga ka-59 na security guard? So, sasagutin natin yan. Siyempre, ito lang yan sa ating channel, Kuya Isko Official at Gwapong Biyahero TV. At siyempre, yung ating Facebook, Charles Francisco. Naway pakishare ninyo ng ating video at syempre huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at syempre yun nga pakishare sa inyong Facebook account. Ayan, shoutout pala kay Angelique Magsino na kung saan ito nga yung ating mga video pinapa-entryhan niya sa kanyang live dyan sa kanyang channel. Angelique Magsino, ayan yung kanyang channel at syempre pakibisita ninyo yung mga live na yan at mula ngayon hanggang December na po yan, gumugulong na po yung kanyang live sa mga viewers ni Angelique Magsino. Shout out po sa inyo dyan. Ayan po no, at sasagutin na natin ang tanong na ito. Ayan, yung tanong na yan. So, bakit nga daw ba ganun kahalaga or ganun ka-importante yung pagiging alerto ng ating mga security personnel or mga security guard? Okay. So, actually, ang salitang alerto ay hindi lang po sa security yan ina-apply. So sa sundalo, sa PNP, sa lahat ng sangay ng law enforcement ay ina-apply po yung salitang alerto, no? At siyempre kahit sa ating mga sibilyan o sa ating mga normal lang na mamamayan, dapat alerto tayo para hindi tayo maisahan or masingitan ng mga masasamang tao. So ito na yung ating kasagutan dito. So bakit nga daw ba kailangan maging alerto ang ating mga security guard or mga ka-59. So ganito kasi yun mga kababayan, no? Mga ka-59. So siyempre ang unang sagot dyan, ang may napakasimpleng sagot, kung hindi ka alerto, madalas may mangyayaring hindi maganda sa pwesto mo. Pero bakit nga ba talaga? Okay. Kaya ang ating mga ka-59 is laging sinasabihan na alerto ka, alerto ka. Kasi nga, bakit? Pag hindi ka kasi alerto, madali kang mapasukan ng masasamang tao or ng mga kalaban. Lalo na yung mga nasa bangko, no? Kasi hino-hold up. Or kahit saan pwesto, sabihin natin kahit saan pwesto. Dapat alerto ka kasi para hindi ka masingitan. So, sasampulan ko na lang kayo. Mayroon akong napanood ngayon sa balita na kung saan mayroong nangyaring nakawan dito sa may Malate, Manila. Ang ninakaw ay baril ng gwardiya. Alam nyo kung bakit na nakaw? Kasi yung ating Ka-59 is natulog sa kanyang duty. At yung baril nga, nilagay niya pa sa drawer na kung saan natuntun ng magnanakaw, yun lang din ang kinuha, yung firearms. So, bagkos, nahuli naman yung magnanakaw, pero ganun pa man, nalusutan siya. Nanakawan pa rin siya, isang kondominium. So, di ba? Yun yung magiging resulta kung ang ating mga ka-59 ay hindi siya alerto. So, ano pa nga ba? Lalo sa mga bangko at mga armored, may mga turo yan. No? Sa bangko, may turo yan kung paano ba maging alerto. Paano mo ba malalaman na masasamang tao yung mga pumapasok sa bangko or mga masasamang tao yung mga nakatingin dyan sa paligid. May mga training yan. So, yung mga tinatawag na alerto. Kasi kung security ka na, wala ka lang sa sarili, basta ka na lang nakaposting dyan, dala ka ng baril. Ang tanong, ano ang purpose ng pagposting mo dyan? So, kailangan for safety, kailangan alert ka sa paligid mo, nakikita mo yung mga masasamang galawan, masasamang tao na kutob mo na po pwedeng mapahama kayo. So, dapat thinking, pag-iisip, advance. Yan, kaya nga tinatawag dyan is proactive yung ating mga security. And syempre, kailangan na marunong kang mag-analyze doon sa mga nakikita mo. Kung ito'y masamang tao or ito'y may masamang balak or masamang gawin. Kasi nga, ang mga kalaban is tinitingnan din ang ating mga security. Yan lang din ang tinitingnan. Kaya mayroon nga tinatawag yan na plano, di ba? Plan A, Plan B, Plan C. Na kung saan inaaral muna nila yung establishment or ang isang posisyon para nila magawa yung kanilang gustong gawing masama. Halimbawa sa bangko nga or sa anumang o mga pawn shop or armored man. So hindi yan basta na lang, ganun na lang, hold upin, hindi ganun.
inaaral muna nila yan. Ngayon, kung araw-araw ka na nilang nakita na hindi ka alerto bilang isang ka-5'9", parang akoy-akoy ka lang na parang wala sa sarili, wala kang nakikita sa paligid mo, normal lang, in out lang yung tao sa binabantayan mo. Sa madaling salita yung pag nakita ka na ng kalaban, yan yung kasabihan, parang isang pitik lang sa tainga to, tapos na ang kwento. Pero kung nakita nila na alerto ka, ibig sabihin ng alerto, malikot ang iyong paningin kahit sa malayo na tinatanaw mo, malikot ang iyong pag-iisip, may nakita kang nakaparking doon sa harap na hindi naman bumababa, pwede mong ilapitan, or kung kaya mong lapitan, tatanungin kung saan po sila, kung anong hinahantay nila, yung mga ganon. So siyempre kung kalaban yon is mag-aalangan na siya. Ngayon kung ang kalaban naman nasa malayo, nakikita ka na talagang alerto ka, tingin ng tingin ka, kaliwat kanan, diretso paligid, is nakikita nila na alerto ka, hindi na sila basta-basta gagawa sa'yo ng masama. So ganun yun kung alerto ka. Yung maliban yun doon sa mga pag-check ng mga bag, pag-check ng mga dalang gamit, ganun, maliban doon. So iba pa rin yung alerto sa paningin pa lang. Yung salitang alerto sa paningin pa lang yun, wala pa doon sa action. So kailangan alerto ka sa paningin mo na kung saan alam mo na mayroong may gagawa sa inyo ng masama or hindi maganda. So sa armored, lalo na sa armored, mga ka-5'9", yung mga nasa armored natin, mga katropa natin sa armored, so kailangan talaga may mga proseso, sundan natin yan. Sayang lang yung aking video kasi na nag-viral, tinuro ko doon kung paano pagbaba, paano pag-akyat ng tama, at paano magiging alerto. Kanya nga lang nag-viral siya, kanya nga lang hindi natin pinagpatuloy yun, binura natin kasi nga kumbaga nagkaroon ng technical doon sa situation. Okay, kasi nga syempre kumbaga hindi sarili kasi natin yung establishment, kumbaga. So hindi natin pag-aari, kaya syempre na technical tayo, binura na lang natin para wala maging problema. Pero sayang, ang dami sanang natututunan natin doon sa video na yun. Pero ganun pa man is marami namang nakapanood. So ako sinishare ko lang ni Kuya Isko Official yung ating mga kalaman, dahil tayo man dati kung hindi tayo alerto is patay na tayo ngayon. 2010 or 11 is muntik ako mapasabak sa hold-upan sa parte ng Quezon City. Pero ganun pa man, hindi tayo ginalaw dahil nga sa pag-alerto natin, sa pati sa ating mga kasama na kung saan talagang mga alerto sila. So hindi kami ginalaw. Ang ginalaw yung kasunod namin, kasi nga papatay-patay lang din sila. At yun nga, kilala ko rin sila na kung saan papatay-patay lang din talaga. Hindi sila ganun ka-alerto, kaya nangyari sila ang hinold up at sila ang namatay. So ganun pa man, buhay talaga ang nakataya sa amin, sa mga trabaho namin, kaya kailangan natin tanggapin. Kaya kumbaga driver lang ang nabuhay sa situation na yon. So siyempre, dahil may experience na tayo sa ganun, ayaw natin na mangyari uli yon. Ako naniniwala ko, kahit gano'ng kagaling yung mga kalaban, basta magaling at alerto ka rin, hindi ka nila gagalawin. So ganun lang kasimple yon. Pero kung papatay-patay ka nga, wala kang pakialam sa mga nangyari sa paligid mo, isang pitik lang ang tainga mo, tol, kapatid, sigurado di ka naabutan ng kinabukasan. Kaya kailangan pagbaba pa lang, alam na natin kung saan tayo pupwesto, i-anticipate na natin kung saan tayo ko-cover, kung in case man may putok, i-anticipate na natin kung saan mayroong mga tao naka-standby na maaring may kalaban, nakahalo. So mga ganon, hindi yung pagbaba, wala lang sa isip mo. Kailangan advance tayo lagi, mga ka-5'9", lalo sa mga taga-crew ng armored natin, mga tropa natin sa armored. So yun lang, yun yung kahalagan ng pagiging alerto. Ang alerto ay malaking pag-iwas sa pupwedeng mangyaring masama sa iyong duty or lalo sa iyo, sa buhay natin. So pag hindi ka alerto, is maraming pwedeng mangyari. Same lang yan kahit mga civilian tayo. Kahit naglalakad ka, kung hindi ka alerto sa sarili mo, yan yun, pwede kang maisnatan or maagawa ng gamit. Pero kung alerto ka, walang makakagalaw sa'yo. Kasi nga, ang kalaban, tinitingnan ka rin. Pag alam nila na malikot ka, magtingin-tingin ka sa paligid, tinitingnan mo rin yung mga taong tumitingin sa'yo, hindi ka niya gagalawin. Kasi ang iisipin niya is baka makita mo siya. So tandaan natin, ang mga kalaban, tao din, hindi sila robot. Tao din sila, may isip, may puso, may plano. Kaya pag nasunog natin yung mga gawain nila or mga galaw nila, is hindi na sila gagalaw. Takot din niya mga yan. Okay, so yan, susunod naman na video natin. Marami pa tayong tanong dito. Kuya Isko Official po at Gwapong Biyahero TV, at syempre ang ating Facebook account, Charles Francisco.
Naway, pakilike ninyo, pakishare, at syempre, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating mga channel na yan. So, Angelic Magsino, maraming salamat. At mabuhay po ang lahat ng ating mga ka-59 security guard. Merry Christmas at malapit na ang Pasko. Ayan, okay, mabuhay po. Ka-59 at yun ang samahan.